Parang ayaw niyo maniwala. Yung mga gulo-gulo na yan, mga ano lang yan, mga smoke screen lang yan. Kasi syempre, papunta tayo sa grabing will ni Lord, walang iba kundi sumagana ang Philippines. Kasi katabi natin, ikaw din. Wala ba ako na-miss na bisita ngayon? Baka may na-miss ako? Lingunin yung katabi po ninyo. Wala ha? Sa ganito, ang sarap kumanta, pero gusto kong mag-minister muna kayo sa inyong katabi. Pag-pray nyo muna yung katabi nyo. Amen? Pray for one. Find somebody to pray. And let's pray for each other. Like 3 minutes, 2 minutes. Yung bang may pag-pray nyo lang, walang ka-partner si Darlene, walang ka-partner si Darlene. Ikaw na, Seth, ka-partner nyo si Jill. Okay. Si, ano naman, si Jessie, lubak na naman, Nats. Kay Jessie lang ka na, kay Nats. Ako na tuloy naghanap ng ka-partner nila. Sige. Api nga tumalyaw kay amin na eh. Basta kumawa kami lahat ng kasama. Tumalyaw, yan naman na eh. Kararang kayong tao. Ikaw ko. Let's pray. Heavenly Father, we praise you. We adore you, God. Thank you sa oras na ito. Patuloy na ang lahat namin ay patawarin kami sa aming kasalanan sa inig ng bawat salita. Because as you have said in the book of God, that you will confess our sins. Oras na ito, Panginoon, malayang Panginoon, sa ating salita. Alam mo, ang ito na decide namin sa bawat anak namin sa Panginoon. Because you are your mighty God. Oras na ito, ang pinagdalaga sa Panginoon, ang mga silver father, Panginoon, ang masusunod. Bless mo sa lahat ng kanyang iwanan sa Huwag ka pa try. Amen. Maring tatayo po tayo pag-pray natin ating bansa. Hallelujah. Ama namin, maraming salamat sa iyong grasya na binigay mo sa amin, may pag-pray po din namin aming bansang Philippines.
na Pilipinas po, kayo ang nag-create, iyo po ang Pilipinas. Amen. Kaya salamat Lord dahil ito ay iyo. Ang sabi mo sa Jeremiah 29:11, ang plano mo is to prosper, not to harm, but to give hope and a future. Ni-receive namin Lord ang fulfillment na yung plano. At dahil ito ay plano mo, kayo naglikha sa Philippines, lahat gagawin mo para ma-fulfill ito. Kaya aming patuloy na pinagpipray, O Lord, ang aming government leaders from our President, in the whole of the executive, judiciary, legislative. Lord, pour out all the blessings that you have for them. That they will never miss anything sa blessings na gusto mo na kanilang ma-receive. And nagpipray namin, Lord, na ma-receive nila ang spirit na fear of the Lord all the time of their lives upang maglingkod sila, Panginoon, na may tunay na pag-ibig sa kalooban mo. Na sila ay mga civil, public servants, malakaran nila ang kanilang trabaho. At ito ay maisasagawa ng next na mga government leaders po namin, mga servants sa aming bansa. At ang tuloy-tuloy na pagpapala mo ma-fulfill sa Philippines. Ganon din Lord, i-bless mo aming mga estudyante, aming mga next generation, aming prayer Lord na maskwelahan ang mag-rule ay righteousness, purity, holiness, and godliness. Niling namin Lord na bawat eskwelahan na mag-rule ang fear of God. A spirit of revival, spiritual revival, spiritual awakening ma-experience na lahat ng eskwela, education bureau, education department, na lahat sila Lord God ay i-invade mo ang buhay nila. At mamuhay sila na may fear of God. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag-flow ang iyong blessings Lord sa aming mga kapulisan at militar. Niling namin Lord, kaawaan niyo po sila sa kanilang trabaho. Ilayo niyo sila sa kapahamakan ng buhay po nila ay talagang ma-extend pa ng mahaba. At magamit mo sila para sa aming bansa. Amen. Ilayo mo sila sa masasamang impluensya. At kung ano man ang naitanim sa heart nila na masama, amin itong binubunod sa pangalan ni Jesus. At pinaplant namin sa kanila ngayon ang spirit of righteousness. That each one of them mamuhay ng naayos sa kanilang pinag-aralan sa eskwelahan nung bago sila naging pulis at militar. Amen. At ito ay gagawin nila at magkaroon sila ng takot sa iyo. Pati ang basic unit ng society makaranas ng totoong kapayapaan. Ang media ng Philippines, social media, lahat ng yan, ay dalangin namin Lord, mag-take over ka po. Pakialaman niyo po at mag-rule ang holiness. Salamat Lord, bless niyo ang aming bansa, ang aming border sa north, south, east, west. Atmosphere underground buong Pilipinas, Lord, wini-welcome po namin ang pag-cover mo sa amin. Ng bansa namin, Lord, maranasan lang iyong pag-shield, ang iyong pag-protect from all danger and harm. Ng buong Philippine Archipelago na binigay mo para ito ay makita ang glory mo, ay Lord, lahat ay maingatan. Maraming salamat dahil ang plan mo puro maganda at hindi mo ipagkakait sa amin ang lahat ng mabubuting bagay. Maraming salamat, pupurihin ka forever. At ganoon din ang bansang ito, teritoryo ito aming kinalalagyan. Tuloy-tuloy mo po siyang i-bless. Ama namin salamat po, purihin ka forever. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Praise the Lord. Mari tayong makaupo mga kapatid. God is good. Nung Sabado, sino na dito nung Sabado? Amen. Umpisa yun ng Chinese New Year. After the New Year, Pilipino pa rin kayo. Check na kayo, ha? So, syempre, sinelebrate nila ang panahon ng mga bumubuga ng apoy. Pero hindi natin isi-celebrate yung bumubuga ng apoy. Kasi sa Revelation, siya yung ancient serpent na siya ay naging dragon. Siya si Lucifer, siya si Satanas. Never worship the dragon, okay? Kaya kung yung mga gamit nyo ay may drawing na dragon, tapon nyo na yan. Kasi si Satanas talaga yan. Huwag kayo magsuot ng sing-sing na may dragon. Kasi sinusuot nyo si Satanas. Huwag din kayo maghikaw at magwintas ng may dragon. Kasi naglalagay kayo ng lahat ng occultic at lahat demonic na mga emblem sa katawan ninyo. You are inviting Satan in your life. Sa katabi natin, kapatid. Except kung ang pera mo ay drawing dragon, huwag mo itapon yun. Kasi standard ng charter bank, dragon talaga. Huwag niyo itapon yun. Check niyo po, kung sing-sing yung may dragon, huwag niyong panghinayangan. Kasi inaalaw mo siyang mag-rule sa life mo. Huwag kayong magsusuot ng anything. Kwintas, hikaw, kahit ang mahal pa niyan. You don't need Satan in your life. You need Jesus in your life. Katabi natin, klaro? Ngayon, huwag yun ang pakialaman yung katabi ninyo. Kanya-kanya na lang kayo ng chat. Kasi baka ma-offend yung katabi nyo, baka gusto pa niya i-give, ano? Kaya
hindi ko kayo didiretso, it's up to you to check your life. Kasi kung ano yung i-welcome mo sa katawan mo, ay inaalaw mo na siya na ang mag-rule sa buhay mo. Makatabi natin kapatid. Do not allow Satan to rule your life. Just Jesus. Only Jesus. Isang malakas na palakpak. Parang natatakot kayo kung malakpak pa. So, ang mga ganyang bagay, I thank God because mukhang matagal namin yan hindi na-discuss. Pero this last week, few days, ay pinaalala ni Lord sa akin kasi nga panahon ng mga bumubuga ng apoy. At sabi sa Revelation, siya yung dating serpent sa Genesis 3. Lumaki na siya sa Revelation. Siya na si dragon. Siya si ancient serpent sa Revelation, sa Bible, siya na si dragon. Amen? Amen. Equals Satan. Huwag niyo lang diretsuhin doon yung amo niyo, mami. Sa Bible. Kasi kung naniniwala ka sa Bible, di paniwalaan mo yung pinaniniwalaan. Amen. Amen. So, we are now in the schedule of rebranding. So, siguro ang pinakasimpleng, kasi nag-explain si Bishop sa ating continuation, part 4 actually ito. Napagtawan ko ngayon part 3 kasi akala ko na-discuss yung part 3. So mag-part 4 tayo. Pero yung part 4 ngayon, parang nire-refresh ka sa part 1. Are you with me? Amen. Let's pray. Panginoon, salamat po ng marami. We trust everything. Ang will mo siyang masusunod. Welcome namin ang Espiritu mo, God, ang iyong power, ang iyong love, ang iyong peace, ang joy, ang comfort mo ma-receive ng bawat isa, ang clarity ang ma-receive ng bawat isa, ang power mo maranasan ng bawat isa. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Rethink, rebrand. Ano nakalagay? So, ang baba, rebranding, transform for His glory. Kasi the last time, transforming we are to be transformed. Yung nakaraan is another subtitle. May kausap po ba ako? Amen. But this time, for His glory. Sabihin natin, transform for His glory. Sino dito ang gustong matransform para sa kaluwalhatian ng Diyos? Parang mahirap naman. Amen. Kasi noon, nung Sabado, we are transformed for God's purpose. For God's purpose. Ngayon, for His glory. For His glory. So, ang pamagat dyan, may kamay, think. Sabi natin, think. Mag-isip ka para makarebrand ka. Kasi pag di ka nag-iisip, ayaw mo mag-rebrand. So, sa story sa Bible, sa Exodus, how many years na nag-ikot-ikot sila sa wilderness? Sila, Moses, the leader? How many years? 40 years. Sino dito